Kung pinautang ko sana siya ng dilata, buhay pa siya ngayon. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako kapag naiisip ko yung nangyari. Ako si Marites, 53 taong gulang. Sari-sari store owner dito sa Bulacan. Matagal na akong may tindahan at ever since strict rule ko, bawal ang utang. Hindi ako nagpapautang kahit kanino, kahit kapitbahay, kahit pamangkin. Masungit daw ako, pero wala akong pake. Negosyo to, hindi charity. At dahil sa dami ng nagsasamantala, natuto akong tumigas ang puso. May isang regular customer, si Joel. Construction worker, payat, maitim sa araw. Laging may ngiting pagod pero magalang. Good morning po, Nay. Lagi pa nga niyang sabi. Bumibili siya ng piatos, soft drinks, minsan noodles. Wala akong naging issue sa kanya. Hindi kami close. Pero mabait siya. Hanggang isang hapon, lumapit siya at mahina ng boses. Nay, pwede po bang umutang kahit pang ulam lang? Sa Sabado pa sweldo, wala na po kaming makain. Kita ko sa mata niya. Pagod, gutom, at halos naiiyak. Pero dahil sa takot ko na magsimula at dumami ang mangungutang, tumigas ako. Sabi ko, pasensya na, hindi talaga pwede. Rules are rules. Tinanguan niya ako, pero ramdam ko yung bigat ng dibdib niya. Pag alis niya, napabuntong hininga ako, pero pinilit ko maging firm. Hindi ko kasalanan kung wala siyang pera, sabi ko sa sarili ko. Pero kinabukasan, parang binagsakan ako ng mundo. May nagbalita, nabaril daw si Joel ng pulis pagkatapos mahuling nagnanakaw ng dilata sa grocery. Nagnakaw ng dilata, pang-ulam. At doon ako natulala. Kung pinautang ko lang siya ng 50 piso, buhay pa kaya siya? Hindi ako nakatulog noon. Nakikita ko yung mukha niya, yung lungkot, yung pakiusap, para akong sinampal ng konsensya ko. Simula nung gabi na yon, may kumakatok sa tindahan ng 2:00 ng madaling araw. Mahina pero malinaw. Tok, tok, tok. Akala ko kapitbahay na lasing. Pero pagtingin ko sa labas, wala namang tao. Tapos, maririnig ko boses ng lalaki. Pamilyar. Parang si Joel. Nay, kahit ngayon lang. Napapatakbo ako sa kwarto, nanginginig. Tuwing gabi, paulit-ulit. Minsan, may anino sa bungad ng kalsada, nakatayo, nakatingin lang sa akin, na para siyang nagmamakaawa. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang to o talagang multo niya. May isang beses, habang nag-aayos ako ng paninda, sa gilid ng mata ko parang may dumaan. Lalaking nakasando, pawis, pero walang mukha. Tumayo balahibo ko. Naramdaman ko parang may humihinga sa bato ko. Nay, bulong. Napasigaw ako. Hindi ko na kinaya. Simula nun, hindi ako makatulog mag-isa. Hindi ako makababa sa tindahan kapag madilim. Lagi akong may nakabukas na ilaw at radyo. Hindi ko alam kung nasisiraan ako ng bait
o pinagmumultuhan talaga ako. Pero ang pinakamasakit, hindi takot ang bumabagabag sa akin, kundi guilt. Ngayon, araw-araw, dala ko tong bigat. Hindi ko alam kung paano siya mapapatahimik o kung may paraan pa akong makabawi. Hindi ko alam kung kailangan ko ba magdasal, magpa-bless o kausapin siya ng diretsyo. Pero bawat gabi, kapag may kumakatok o may bumulong, nararamdaman ko yung pangungutya sa konsensya ko. Kung naging tao lang sana ako nung araw na yon, baka buhay pa si Joel, kasama pamilya niya. Hindi multo sa gabi ko. Hindi ako ganito. Nabubulok sa takot at pagsisisi. Gusto ko nang humingi ng tawad. Hindi ko lang alam kung maririnig niya pa. Kasi minsan, naiisip ko, baka hindi na siya humihingi ng tulong. Baka pinapaalala niya lang na minsan, ang pagiging masungit at matigas may presyo. At ako ngayon ang nagbabayad. Kung pinautang ko sana siya ng dilata, buhay pa sana siya.